Hello mga karakrod! Sa video ito ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakasikat na destination para sa mga naghahanap ng oportunidad sa trabaho sa ibang bansa, ang New Zealand. Kung naghahanap ka ng trabaho kahit walang mataas na qualification o experience, para sa iyo ang video nito. Alamin natin kung ano ang unskilled jobs at kung paano ka makakuha ng visa sponsorship para makapagtrabaho sa bansang ito. Tatalakayin din natin ang iba't ibang bagay na dapat mong malaman mula sa mga qualification at basic requirements na kailangan hanggang sa mga sektor na nag-aalok ng unskilled jobs. Bukod pa rito, alamin natin ang mga benepisyong hatid ng pagtatrabaho sa New Zealand. Mula sa job security hanggang sa personal at professional growth. Kaya't kung interesado kang magbukas ng bagong kabanata sa iyong karir, samahan mo ako at tuklasin natin ang lahat ng ito sa video nito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like, subscribe, at hit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Ano ang skilled jobs at visa sponsorship sa New Zealand? Ang unskilled jobs o mga trabahong hindi nangangailangan ng espesyal na kasanayan ay mga posisyong maaaring pasukan ng mga manggagawa kahit walang experience o natatanging qualification. Sa New Zealand, kabilang dito ang mga gawain tulad ng fruit picking, factory work, housekeeping, landscaping, at retail assistance. Dahil sa mataas na demand sa mga sektor na ito, maraming employer ang handang magbigay ng visa sponsorship. Isang mahalagang benepisyo na nagbibigay daan sa mga dayuhang manggagawa na manirahan at magtrabaho sa bansa. Ang average salary para sa mga trabahong ito ay nasa 29 New Zealand dollars o katumbas na 955 pesos per hour na may kasamang libreng tirahan at pagkain sa ilang mga kumpanya. Bukod sa competitive na sahod, nagbibigay din ang trabaho ng oportunidad para sa personal at professional na pag-unlad, tulad ng pagsasanay sa trabaho at karanasan sa isang maayos na working environment. Isa sa mga pinakamalaking bentahe ng unskilled jobs sa New Zealand ay ang simpleng mga requirement. Kadalasan, sapat na ang pagiging 18 years old pataas, pagkakaroon ng secondary school diploma at valid passport. Dagdag pa, bukas ang oportunidad para sa mga aplikante mula sa iba't ibang bansa. Sa tulong ng visa sponsorship, nagiging mas madali para sa mga OFW at iba pang mga dayuhang manggagawa ang makapasok sa mga ganitong trabaho, lalo na sa mga industriya kung saan may kakulangan sa lokal na manggagawa. Ang pagkuha ng skilled jobs sa New Zealand ay isang magandang simula para sa mga naghahanap ng bagong karanasan sa ibang bansa. Bukod sa pagkakataong kumita ng maayos, nagbibigay din ito ng daan upang ma-explore ang kagandahan ng New Zealand at ma-enjoy ang mataas na kalidad ng pamumuhay na kilala sa bansa. Iba't ibang qualifications para sa unskilled jobs. Ang unskilled jobs sa New Zealand ay mga trabahong hindi nangangailangan ng mataas na level ng edukasyon o specialized na experience. Gayunpaman, may ilang pangunahing qualification na kailangan taglayin ng mga aplikante upang maging matagumpay sa kanilang aplikasyon. Ang mga ito ay karaniwang nauukol sa pangkalahatang kakayahan at mga kinakailangang legal na dokumento na hinihingi ng mga employer at ng gobyerno ng New Zealand. Work visa at sponsorship. Kadalasang handang magbigay ng visa sponsorship ang mga employer para sa mga dayuhang manggagawa. Bahagi ng proseso ang pagkakaroon ng valid job offer mula sa isang New Zealand-based na kumpanya upang maaprubahan ang work visa. Health and character checks. Upang makapasok sa New Zealand, kailangan ng malinis na record sa kalusugan at karakter. Kasama rito ang pagsasagawa ng mga medical examination at pagkuha ng police clearance upang matiyak ang pagiging fit to work at maayos ang record ng aplikante. Adaptability at commitment. Ang kakayahang mag-adjust sa iba't ibang work environments ay isang mahalagang aspeto ng pagiging matagumpay sa unskilled jobs. Gayun din, inaasahan ng mga employer ang dedication ng mga manggagawa sa kanilang tungkulin at kontribusyon sa lugar ng trabaho. Basic requirements na kailangan. Kung nagbabalak ka magtrabaho sa New Zealand, mahalagang may handa ang mga pangunahing kinakailangan upang maging maayos ang iyong aplikasyon at pagpasok sa bansa. Narito ang mga basic requirements na kailangan tugunan bago ka makapagsimula sa iyong trabaho.
valid passport at visa application. Siguraduhin ang iyong pasaporte ay valid sa buong tagal ng iyong pananatili sa New Zealand. Dapat ka rin mag-apply ng tamang uri ng visa sa New Zealand Immigration Office. Ang pag-aproba ng visa ay batay sa uri ng visa, kondisyon ng aplikante at job offer mula sa isang employer sa New Zealand. Job offer at visa sponsorship. Karamihan sa mga work visa ay nangangailangan ng valid job offer mula sa isang company sa New Zealand. Kailangang ipakita ang opisyal na alok ng trabaho upang mapatunayan ang iyong intensyong magtrabaho sa bansa. Dagdag pa rito, dapat handang sagutin ng employer ang visa sponsorship bilang bahagi ng proseso. Sa pagsunod sa mga pangunahing requirements na ito, mas magiging maayos at matagumpay ang iyong pag-apply at pananatili bilang manggagawa sa New Zealand. Ang pagiging handa at maayos ang mga dokumento ay susi upang mapabilis ang proseso at mababawasan ang anumang alalahanin. Mga iba't ibang sektor na may unskilled jobs. Ang New Zealand ay kilala sa pagbibigay ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga dayuhang manggagawa, kabilang ang mga unskilled workers. Sa ilalim ng kategoryang ito, hindi kinakailangan ng mataas na kwalifikasyon o espesyal na kasanayan, ngunit mahalaga ang pagiging masipag, maaasahan at handang matuto. Narito ang ilan sa mga posibleng trabaho na maaaring pasukan ng mga unskilled workers sa New Zealand. Construction laborer. Ang trabahong ito ay karaniwang naugnay sa paglilinis ng site, pag-aasikaso ng materyales at pagtulong sa mga tradespeople tulad ng karpintero o mason. Mahalaga ang lakas ng katawan at kasanayan sa pagsunod sa utos. Delivery driver. Para sa mga may valid driver's license, ang pagiging delivery driver para sa courier services o food delivery ay isang magandang opsyon. Kasama sa tungkulin ang paghatid ng mga produkto sa tamang oras at lokasyon. Warehouse worker. Ang mga warehouse workers ay responsable sa pag-ayos ng mga order, pag-impake at paglo-load o pag-unload ng mga produkto mula sa containers. Ang trabahong ito ay angkop para sa mga may kakayahan sa pagbubuhat ng mabigat na bagay. Caregiver support worker. Ang caregiving ay isang mahalagang tungkulin na nagbibigay suporta sa mga pasyente o kliyente. Kasama rito ang pagtulong sa mapang-araw-araw na gawain, pag-aalaga at pagbibigay ng kasiyahan o kumpanya. Kitchen hand. Sa industriya ng hospitality, ang kitchen hand ay may responsibilidad sa paghuhugas ng pinggan, paghahanda ng mga sangkap, pagluluto at pagpapanatili ng kalinisan sa kusina. Hospitality staff. Ang mga trabaho sa hotel, cafe at restaurant ay kabilang ang pag-aasikaso ng pagkain at inumin, paglilinis at pagbibigay serbisyo sa mga kliyente. Fruit picking, farm work. Sa sektor ng agrikultura, ang fruit picking at farm work ay kabilang sa mga pangunahing trabaho. Kasama rito ang pag-ani, pag-impake at iba pang gawaing pambukid. Housekeeping, cleaning. Ang housekeeping at cleaning ay kinakailangan sa mga hotel, opisina at residential areas. Responsibilidad ng mga cleaners na mapanatili ang kalinisan at tamang hygiene ng lugar. Landscaping, gardening assistant. Para sa mga mahilig sa gawaing panlabas, ang landscaping at gardening ay mainam na trabaho, kabilang dito ang mga pag-aalaga sa mga halaman, pagmamowing ng damo at pagpapanatili ng hardin. Maraming oportunidad para sa mga skilled workers sa New Zealand na nagbibigay daan upang makapagsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Mga iba't ibang benepisyo. Ang pagtatrabaho bilang skilled worker sa New Zealand ay hindi lamang nag-aalok ng oportunidad na makapagtrabaho sa ibang bansa, kundi nagbibigay din ng iba't ibang benepisyo na maaaring magpabago sa buhay ng mga dayuhang manggagawa. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyo na makakamtan bilang unskilled worker. Visa sponsorship. Maraming mababang posisyon sa trabaho ang nag-aalok ng visa sponsorship na nagbibigay daan sa mga manggagawa mula sa ibang bansa na legal na manirahan at magtrabaho sa New Zealand. Ang benepisyong ito ay makakatulong upang maging mas madali ang proseso ng paglipat at paninirahan sa ibang bansa. Work experience. Ang mga trabahong ito ay nagbibigay ng praktikal na karanasan na maaaring maging daan para sa mas maraming oportunidad sa hinaharap. Bukod dito, makakatulong din ito sa pagbuo ng professional na network na kapaki-pakinabang sa pagtuklas ng iba pang karir sa New Zealand.
Cultural exposure. Sa pagtatrabaho sa ibang bansa, magkakaroon ka ng pagkakataon maranasan ang kakaibang kultura at kapaligiran ng New Zealand. Job security. Dahil mataas ang pangangailangan sa mga industriya tulad ng construction, hospitality at agriculture, mas malaki ang posibilidad ng panatili ang trabaho. Ang patuloy na demand sa mga trabahong ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga manggagawa na magtagal ang kanilang posisyon. Opportunity to explore. Sa pagtatrabaho sa New Zealand, hindi lamang trabaho ang makakamtan kundi pagkakataon din na mag-enjoy ang magandang tanawin at outdoor activities ng bansa. Ang pagtatrabaho bilang unskilled worker sa New Zealand ay nagdadala ng iba't ibang benepisyo na hindi lamang nagbibigay ng kita kundi nag-aambag din sa personal at professional na pag-unlad. Bukod sa trabaho, ang karanasan sa pagtatrabaho sa New Zealand ay isang magandang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. At yun lamang po mga ka-recruit, ang tungkol sa unskilled jobs at visa sponsorship sa New Zealand. Naway nagbigay ito ng malinaw na impormasyon at inspirasyon sa mga naghahangad na magtrabaho sa ibang bansa. Mula sa mga kwalifikasyon at pangunahing requirements na kailangan hanggang sa iba't ibang trabaho at benepisyo na maaaring makamtan, ipinakita ng episode na ito ang mga oportunidad na naghihintay sa mga masipag at handang sumubok ng bagong hamon sa buhay. Ang paglipat sa New Zealand bilang unskilled worker ay maaaring maging malaking hakbang patungo sa mas maunlad na hinaharap. Huwag kalimutan na ang bawat tagumpay ay nagsisimula sa maayos na paghahanda at positibong pananaw. Salamat sa panonood mga ka-recruit, at kung nagustuhan nyo ang video ito, mag-leave lang po kayo ng comment sa comment section below. At para sa aming napakagandang playlist, paki-hit lang po dito. At para naman sa recommended videos, dito. At paki-subscribe na rin po dito.